Katulad ng napagkasunduan ng bawat pamilya, inasikaso na agad ni Denver at Charlotte ang lahat ng kakailanganin sa kasal. Hindi na rin nasunod ang kagustuhan ng mama ni Denver na engrandeng kasal dahil nga kapos na rin sila sa panahon. Pero nasisiguro naman nila na magiging napakasaya ang memorable ang araw na iyon. Ang araw na magkakaisang dibdib sila ni Denver. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ngayon, isang linggo na lamang ang kanilang hihintayin bago mismong araw ng kasal. Halos si Denver lang ang lahat ang nag-asikaso sa lahat kasi naman natatakot itong mapano si baby, lalo pat nasa pangatlong buwan pa lamang ito. May kasabihan na kapag ganitong panahon, ingatan talaga ang ipinagbubuntis. Pero syempre nang bumili sila ng wedding gown, kasama siya. Silang dalawa ang pumili ng kanyang isusuot. Isang simple, ngunit napaka-eleganteng puting wedding gown ang kanilang napili. Nasunod din ang nais niyang motif nila. Favorite niya kasing color ay light blue. Buti na lang pumayag si Denver. Wala na talaga siyang masabi dito. Napakabait at mapagmahal nito. Palagi din silang dinadalaw nito sa kanilang bahay. Kahit kung tutuusin, halos wala na itong pahinga. Ilan lang ang kinuha nilang ninong at ninang. Lahat iyon ay sa panig nila Denver kumuha dahil wala naman siyang alam na maaaring maging ninang o kaya ay ninong sa lugar nila. Siyempre ang kanyang maid of honor ay si Leslie. Tinatanong niya kay Denver kung sino ang kukuhaing best man. Pero sabi lang nito ay kakausapin pa daw niya yung best friend nito. Pinagwalang bahala na lamang niya yun. Dahil masikip ang kanilang lugar, napagpasya ang mga magulang ni Denver na sa isang hotel ang wedding reception. Alam niya na may kalakihan ang nagastos dito ng mga magulang ni Denver. Ngunit sabi nga ng mga ito ay huwag daw isipin ang gastos. Ang mahalaga daw ay maging masaya silang dalawa ng anak nito. Nasa bahay nila ngayon si Denver dahil kinuha na nito ang wedding dress niya. May magdi-deliver naman ito pero mas pinili nitong ito ang magdala sa kanya kasi gusto daw nitong makita siya. Natatawa na lang siya dito. Kung andito ang kanyang inay baka nakagalitan pa ito. Sabi kasi ng inay niya iwasan muna nitong makita siya. Isang linggo lang naman daw. Pamahiin daw kasi yun ng matatanda sa probinsya. Pero kahit siya hindi makatiis na hindi makita ito. Miss na kaagad niya ito. Kahit 2 araw pa lang niya itong hindi nakikita. Babe, hindi na ako magtatagal ha. Bala ko kasing puntahan ngayon ang best friend ko eh. Hindi ko kasi sigurado kung makakarating siya. Paalam nito. Okay lang babe. Mamaya naman dito na rin si Inay at Leslie. Saan ba nakatira yung best friend mo? Nakangiting tanong niya. Sumeryoso bigla si Denver. Babe, may ipagtatapat ako sa iyo ha. Kilala mo si Jason hindi ba? Sabi nito. Napakunot noon naman siya. Pero tumango lang. Siya ang sinasabi kong best friend ko. Nagkaaway kami dahil sa'yo. Kasi nga alam mo naman na may nararamdaman din siya sa'yo. Sabi nito. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya pala nakita nila ito sa bake shop ni Jason. Mag-best friend pala ang dalawa. Hindi naman siguro niya dadamdamin ang pagpapakasal natin babe. Kilala ko si Jason. Mabuti siyang tao. Sa katunayan, nagkakilala kami dahil sa pagtulong niya ng madala ang inay ko sa ospital. Maiintindihan niya rin tayo. Nagmamahalan tayo at alam ko na matatagpuan din niya ang babaeng nararapat sa kanya. Mahabang sabi niya. Sana nga babe, nais kong isa siya sa maging saksi ng ating pag-iisang dibdib. Siya lamang ang taong naging karamay ko noon. Iniwan ako ng mga barkada ng mabalda ako pero siya lamang ang nag-iisang nagtiyaga at nagmamalasakit sa akin. Alam ko kahit nagkatampuhan kami, mahalaga pa rin sa kanyang pinagsamahan namin. Sana lang talaga pumayag siya. Medyo malungkot na pahayag nito. Papayag siya babe. Sige na, puntahan mo na siya. Tapos tawagan mo ko kung ano nangyari ha. Masuyong sabi niya dito. Sige babe, huwag mo na akong ihatid sa labasan baka mapagod si baby. Nakangiting sabi nito. Natawa na siya sa sobrang pagkamaalalahanin nito. Sinamahan na lang niya ito hanggang sa may gate nila. Palabas na lang ito ng pintuan, bigla siya nitong kinabig at buong pusong hinalikan siya sa labi. Tinugon naman niya ito ng buong pagmamahal.
Nanatili sila sa paghahalikan ng ilang segundo. Ngunit siya na ang kusang bumitiw dahil alam niya na kapag nagsimula na si Denver na mag-init, hindi pwedeng walang mangyari sa kanila. Miss na niya ang mga maiinit na sandali nilang pinagsasaluhang dalawa, pero wala silang magagawa dahil nasa puder siya ng kanyang inay. Nakakaya namang gumawa sila ng milagro doon. Ngunit napakakulit talaga nito. Muli nitong sinakop ang kanyang mga labi at mariing hinalikan yun. Maririnig din ang hindi normal na paghinga nito at ramdam din ni Charlotte ang init na nagmumula sa katawan nito. Tila ito nilalagnat ngunit hindi naman. Alam na niya kapag ganito na ang kinikilos nito ay may gusto itong gawin. Tinugon din niya ito ng may pananabik. Matagal na nga naman ang huling may mangyari sa kanila. Noon pang gabing nagtungo sila ng kanyang inay sa kondo nito at hindi na muli sila nagkaroon ng pagkakataon para malasap ang walang hanggang kaligayahan. Ngunit kinakabahan siya. Paparating na pa naman ang kanyang inay galing sa pamamalengke. Mabilis ang kilos ni Denver, animoy hinahabol ito ng kung sino. Agad nitong kinarga siya at dinala sa kanya silid. Ibinabasa nito ng may pag-iingat. Mabilis itong nagtanggal ng pantalon kasama na ang brief nito kaya tumambad na sa kanya ang kahandaan nito. Wow, ang laki talaga ng alaga niya at ang haba. Parang kinikilig na tili niya sa sarili. Nakasuot lamang siya noon ng pambahay na duster. Binili niya talaga yun na sadya para hindi mahirapan si baby. Feeling niya kasi kapag nakasuot siya naiipit si baby. Mabilis iyong itinaas ni Denver at agad na sumubsob ito sa kanyang tayong-tayo at malulusog na hinaharap. Hinigop nito yun na tila uhaw na sanggol. Aba, Denver, mukhang uunahan mo pa ang baby mo ah. Oh my, Denver! Daing niya. Salitan itong hinigop yon at pagkuway. Natagalan sa kanan niyang dibdib dahil inapuhap naman ito ang kanyang kasalanan. Inalis nito ang kanyang pang-ibaba at agad na hinagod ang kanyang kuntil. Ah babe, ang sarap. Impit na daing niya. Sarap na sarap siya sa paraan ng paghagod ni Denver. Iniwan nito ang kanyang dibdib at pumwesto na sa ibabaw niya. Nais siyang magprotesta sa pagtigil nito sa ginagawa. Ngunit alam niya nag-aalala din ito na baka maabutan sila ng kanyang inay. Agad nitong ibinuka ang kanyang hita at marahang ipinasok ang tigas na tigas at mahabang sandata nito sa kanyang namamasang lagusan. Napakasarap sa pakiramdam. Kahit na ilang beses na nila itong ginawa at buntis na siya eh. Pakiramdam niya napakasikip pa rin ang bukana niya dahil sa taba at haba ng alaga nito. Pakiramdam niya ay punong-puno iyon. Nagsimula nang umindayog si Denver. Sabik na sabik ito na maangkin siya. Pero natutuwa siya dahil maingat pa rin ito sa pagbayo sa kanya. Hindi rin ito binabaon lahat ang alaga nito dahil na rin sa takot na maabot si baby. Ganyan nga babe, bilisan mo pa. Daing niya. Marahil sa kasabigan at tagal ng huli niyang matikman ito. Pakiramdam niya ay sasambulat agad ang kanyang katas. Pakiramdam niya ay mauunahan niya itong makarating sa paraiso nilang dalawa. Ngunit maya-maya lamang ay naramdaman niya ang mabilisan nitong pagkilos. Mahigpit din itong hinihimas at minamasahe ang kanyang malulusog na hinaharap. Ah babe, malapit na ako. Sabay tayo. Mahina ang hiyaw nito. Ako din mahal ko. Andyan na. Impit na daing din niya. Kasabay noon ang sabay na pagsambulat ng kanilang katas sa sinapupunan niya. Pawisan ng dalawa na sabay na makaraos. I love you babe. Buong pagmamahal na sabi ni Denver sa kanya. Saka hinalikan siya sa noo habang nananatili ito sa kanyang ibabaw. I love you too babe. Buong puso naman niyang tinugon ito. Ngumiti ito sa kaumahaw na sa kanyang ibabaw. Kumuha ng malinis na damit si Charlotte at pinunasan ng alaga ni Denver na basang-basa. Maging ang kanyang perlas din sa kanila inayos ang sarili at lumabas ng silid. Nagpaalam na rin agad si Denver dahil baka raw di niya maabutan si Jason kaya naman inihatid niya muli ito sa may pintuan. Nagulat pa siya nang pagbukas niya ng pinto ay siya namang pagdating ng inay niya. Malapit na ito sa kanilang gate. Nagkatinginan na sila ni Denver nang
makahulugan sa kanagtawanan. O aba, nandito ka pa pala, Denver. Pasaway ka talagang bata ka. Di ba sinabi ko nang bawal na muna kayo magkitang dalawa? Ay naku, bata ka talaga. Kunwari nagagalit na sabi nito, pero natatawa naman. Nagmano naman si Denver dito. Inihatid ko po kasi inay yung wedding gown ni Charlotte. Wala daw po kasi magdi-deliver eh. Pagsisinungaling na lang nito. Ganun ba? O siya, sige. Ano, ikaw ba'y paalis na? Kakarating mo lang yata, sabi ng inay niya. Kani-kanina lang po pero paalis na rin po ako kasi may pupuntahan pa akong tao, sabi muli ni Denver. O siya, sige, mag-iingat ka sa pagdadrive mo ha? Paalala nito. Opo, salamat po inay. Alis na po ako. Babe, alis na ako ha. Tawag na lang ako sa'yo mamaya. Paalam nito. Sige babe, ingat ka ha. Sagot niya sa katuluyan na itong umalis. Ilang minuto lamang at nasa harap na siya ng bake shop ni Jason. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siyang bumaba ng sasakyan. Kinuha niya ang invitation card na ibibigay niya dito. Kumatok siya sa pinto ng gawaan nito. Kinakabahan pero hindi siya makakapayag na wala ito sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Maya-maya ay nagbukas ng pinto. Si Jason ang nagbukas. Hindi ito umimik sa una ngunit niluwagan nito ang pinto tanda na pinapapasok siya. Dude, kumusta ka na? Pasensya na noong nakaraan ha? Medyo kinakabahan pa niya sabi dito. Bakit nandito ka? Nandito ka ba para alamin kung naging miserable ang buhay ko? Wala siyang mabasang emosyon sa mukha nito. Sorry na dude kung talaga nagkasala ako. Patawarin mo na sana ako pati na si Charlotte. Tila nagsusumamo na sabi niya. Hayaan mo na yon. Ano bang dahilan? Bakit ba naparito ka? Seryoso pa ring tanong nito. Pero tila wala nang galit sa boses nito. Nagkabalikan na kami ni Charlotte. Nagkita na kami at eto, nagpasya na kaming magpakasal. Iniabot niya ang invitation card dito at ubili naman itong iyon kunin. Kaya nilagay na niya sa kamay nito yun. Binasa nito ang nilalaman noon at tila naluluha ito. Nabasa din ito na ito ang best man niya. Ako pa talaga ang ginawa mong best man ha? Nanloloko ka ba? Tila iritadong bigkas nito pero hindi naman iyon tila mananapak na ito. Hinawakan niya ito sa balikat. Dude, ayoko mawala ka sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Kahit naman nagkaproblema tayo ngayon, hindi nun mabubura ang pagmamahal ko sa iyo bilang isang tunay na kaibigan. Sana matanggap mo na nagmamahalan kami ni Charlotte. Madamdaming sabi niya. Hindi ito umimik pero bakas naman sa mukha nito na nauunawaan na siya nito. Ilang sandali pa at nagpaalam na rin siya dito. Hinayaan na lang siya nitong lumabas ng pinto. Kaya hindi niya nakita ang pagtulo ng luha nito at maring pagkuyom ng mga kamao nito. Pagdating sa bahay, sabik na sabik niyang tinawagan si Charlotte. At masayang ibinalita dito ang pagpayag ni Jason sa alok niya. Ngayon, wala na talaga siyang mahihiling pa. Ilang araw na lang ikakasal na siya. Magiging ganap ng kanya si Charlotte. Magiging Mrs. Sebastian na ito. Parang napakatagal ng 1 linggo para sa kanya. Hindi na siya makapaghintay pa. Itutuloy.